Ito pa ha, ito pa. Tingnan ninyo to. Tingnan nyo to. Matindi itong korupsyon sa Pilipinas ngayon. Ire-rekomenda raw ng PhilHealth kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapababa ng premium contribution rates na sinisingil sa mga miyembro nito. Sinabi yan matapos madiskubre sa pagdinig ng Senado na mayroon palang 5... Ano yung boss, nihon show tayo? Anong nihon show tayo? Ganyan ka naman, tas tataguan mo kami pagka nagpunta kami dyan. 100 billion pesos na reserve fund ang PhilHealth. Sake, okay. Yan. Si Bean Los Baños. Yung pagsoli nyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi nyo ginagawa ng maayos yung trabaho. Nagpapakita kayo na wala kayong diskarte, hindi kayo nag-isip. Mainit ang ulo ng ilang senador sa PhilHealth matapos ipabalik sa National Treasury ang kanilang sobrang pondo na 90 billion pesos. Kanina, humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography ang mga opisyal ng PhilHealth at Department of Health para ipaliwanag ang nasabing issue. Tanong ng mga senador, bakit hindi na lang gamitin ang sobrang pondo ng PhilHealth para lakihan ang halaga ng health packages sa lahat ng miyembro nito? Ba't hindi nyo na lang po itaasan yung coverage ninyo, packages or benefits, na ma-cover nyo po yung buong bill instead na, imbis na ibalik nyo yung pondo. Alam mo, maganda itong sinasabi ni Senator Bongo. Pinointed out dito, sabi niya dito, hindi katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi ginagamit. Nagtsatsaga na po mga Pilipino sa hindi kalakihan na benepisyo kasi akala nila na wala kayong pera. Correct! Di ba yan ang lagi nilang naririnig? Walang perang PhilHealth, kaya walang benepisyo, ang baba ng benepisyo. Yung pala naman, napakaraming pera na hindi nagamit. Yan yung kinagagalit ng mga senador. Lalong-lalo na to si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo talagang tinutulungan niya yung mga, especially yung mga may problema sa gamot, sa pagpapa-ospital. Anak kayo ng... Bakit? Pinupolitika nyo na rin po ba yung pondo ng PhilHealth? Ang tinutulungan nyo lang yung mga kaalyado? Yung mga hindi kaalyado, hindi nyo na tinutulungan? Ganun po ba yun? Anong nangyari at bakit hindi nagamit ng tama? Pera ng taong bayan yan eh. Bakit nyo isusuli? Diba? Bakit nyo isusuli sa gobyerno para gamitin sa ibang bagay? Alam mo ang pinaka-importante sa lahat? Health. More than anything else. Sabi nga nila kahit anong yaman mo, kahit anong dami mong kaibigan, kahit anong makapangyarihan mo sa mundo na to, kung yung health mo sablay, wala lang lahat yan. Ang dami nating mga kababayan na namamatay dahil walang pambili ng gamot. Marami tayong kababayan, isipin mo dialysis na lang eh. 'Di ba? Napakarami, ang dami hong pwedeng gawin. Tapos isusuli ninyo. Anak kayo ng weteng oh. Hindi ko magets eh. Tama yung sinasabi ni Senator Bongo dito eh. Sa health nga po to, gamitin nyo muna sa health. Dapat yung mga medisina nireseta ng mga doktor, ilibre na rin sa mga mahirap nating kababayan. Yung mga admitted, tapos may mga gamot na dapat ibigay sa pasyente o nireseta ng doktor, dapat libre na yon. Especially sa mga maintenance, dapat ilibre na yon. Inaasikaso naman daw ng PhilHealth ang pagpapataas sa binibigay na benepisyo kasama ang outpatient benefit packages para sa libreng check-up, gamot at laboratory procedures. We are very, very aggressively enhancing all of our benefit packages. In fact, so we did an initial 30% across the board last February 14, and we are already in the process of doing another round of 30%. No? So talagang tuloy-tuloy po. Pero ang ilang doktor, mariing tinututulan ang pagbabalik ng sobrang pondo ng PhilHealth. Base raw kasi sa Universal Healthcare Act, ang sobra sa reserve fund ng PhilHealth ay dapat gamitin sa dagdag benepisyo at pagbawa sa kontribusyon ng sinisingil. Grabe oh. Eto na naman sila. Hindi na naman sila sumusunod sa batas. According to the Universal Healthcare Act, Section 11, Chapter 1, Verse 2. Ay, mali, iba pala yun. The excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program benefits.
and to decrease the amount of members' contribution. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Senator Bongo, itaas ang benepisyo sa mga Pilipino at pababain yung amount ng contribution. Pero alam ko na naman ang kanilang palusot. Pustahan tayo, may palusot sila. Ang palusot nila, hindi yan reserve fund. Tingnan mo. Oh, alam ko na yan eh. Yung mga ganyang style na mga kurap yan eh. Oh. Wala akong tinutukoy kung sino yung kurap ha. Wala akong tinutukoy. Style, sinasabi ko, style yan ng mga kurap, yung nagpapalusot. Hindi ko sinasabing kurap sila. Tuloy. Nito sa kanilang mga miyembro. Kami po ang nilalapitan nila, kami po ang katabi nila sa pagdudusa. Excuse me. Napaiyak na yung doktor kasi tama eh. Kasi ganito yan eh. Alam mo, ito mga doktor, may puso naman yung iba dito sa atin eh. Yung gusto nilang, kasi tandaan ninyo, doktor lang sila. Pwede naman nilang ilibre yung kanilang serbisyo. Pero yung gamot, hindi naman nila kayang ilibre sa lahat. Yung ospital, nagpapabayad yung lahat ng mga test. Lahat ng gagawin mo kasi, alam ko yan, meron akong kaibigan na may-ari ng ospital. Iba yung doktor sa may-ari ng ospital. So, kailangan mo pa rin bayaran yung ospital. Kahit doktor ka, hindi mo pwedeng sabihin, oy, libre na yan test. Nakikita nila na maraming mga pasyente ang namamatay dahil sa kulang ang pera. Tapos madidinig mo dahil sa kapabayaan ng iilan. Hindi ko alam kung kapabayaan o ninanakaw lang yung pera, hindi natin alam. Eh, ang dami pa palang sobrang pera. Mantakin mo. Di ba ho? Kulang po ang tulong ng PhilHealth. Huwag nating tawaging savings yan kasi ito po yung utang natin sa kanila eh. Hindi ito dapat kaltasan. PhilHealth failed to properly use the funds as prescribed by the Universal Healthcare Act, which has led to the following. Number 1, insufficient patient benefits. Number 2, unnecessary increases in premium. Number 3, inappropriate fund excess that should have been used for individuals needing necessary aid or assistance. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, legal ang paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth para pondohan ang unprogrammed appropriations. Yan yung mga proyekto ng gobyerno na wala pang tukoy na source of funding. Paliwanag din ni Secretary Recto, hindi mapupunta sa Maharlika Fund ang pinasusoling 90 billion pesos mula sa PhilHealth. Sa katunayan, may listahan na raw ng mga programang paggagamitan nito. Gaya na lamang ng construction ng Metro Manila Subway Project, gayon din ang ina niya. Nasa batas nga eh. Tapos gagamitin nyo. May ibang budget dun. Bakit yung health ng mga Pilipino ang magsasakripisyo para lang makagawa ng subway? Eh meron naman sariling project yun. Tangina, halatang halata naman eh. Mas importante yung trend kaysa naghihingalo. Oo nga eh. Tama, sabi ng iba, ibalik nyo pera namin. Correct. Tandaan niyo contribution nyo ito eh. Kasi actually, sa ibang balita, ang palusot nila, hindi naman daw yan yung contribution. Yan daw yung subsidy na ibinibigay ng gobyerno. So yun yung palusot nila dun sa argumento ng iba na, uy, pera namin yan, bakit nyo san dadalhin? Kaya nga nakakatarantado lang eh. Parang ginagago tayo mga Pilipino, no? ang dagdag pasweldo sa mga government employees na nagkakahalaga ng 40 billion pesos. Ayon pa kay Recto, ang 20 billion pesos na una nang sinuli ng PhilHealth sa pamahalaan ay pinambayad para sa utang na alawan sa mga healthcare workers na naglingkod noong pandemya. Paglilinaw rin ang kalihim, hindi ito mula sa savings o kontribusyon ng PhilHealth members, kundi galing din sa subsidiya na mula rin naman sa gobyerno. Oh, ayan. Oh. Hindi, totoo. Ayan yung yan yung isang bagay na
magpapalusot eh. Eto sa akin eh. Okay sana. Okay sana yung ganyang idea, no? Sige, galing sa subsidy ng gobyerno, bla bla bla. Okay sana kung wala tayong batas. Pangalawa, okay sana kung maganda ang serbisyo natin, yung healthcare system ng Pilipinas. Wala namang problema eh. Kunwari talagang sobra. Sobra, when you say sobra, excess sa English. Ibig sabihin, sobra. Kailangan ba bang ipaliwanag yun? Sobra nga eh. So ilipat sa iba, okay yun. Eh hindi sobra eh. Kulang. Kulang, tapos kung saan-saan nyo dadalhin? Anong mas priority? Yung subway, akin nga hindi nga yun din ang tanong eh, kung priority ba? Priority din yun. Pero may budget na nakaalat dun. Kanya-kanyang allotment yan eh. Tandaan nyo yung rekto na yan. Yan din na nagtaas ng VAT, correct. Yan din, correct kayo dyan. Sana alam mo, yan ang isang bagay na alam nyo ba na kinaiinggitan nating mga Pilipino sa ibang bansa. Kahit sang bansa ka pumunta, karamihan dyan, lalo na yung mga first world country, ang ganda ng healthcare system. Tayo ang isa sa pinakapangit na healthcare system. Sa atin, pag may sakit ka, mahirap ka, mamatay ka na. That's the truth. Sa Pilipinas, ganun. Sasabihin sa'yo, kasi magkano ang chemo? Magkano ang gamot sa diabetes? Mamatay ka na. Paano, magkano yung gamot sa mga inaatake sa puso? Mamatay ka na. Oh. Radiation, mamatay ka na. Mahirap ka, walang pera, mamatay ka na. Mamalimos ka, bibigyan ka 6,000, 3,500. Tangina, isang inom mo lang yun, ubus na yun. Hindi, walang biro ha. Magkano ang gamot, lalo na yung mga mamahaling gamot sa Pilipinas? Ang mahal-mahal ng gamot sa Pilipinas, syempre binibigay nila yung kalahating kita nila dun sa mga doktor eh. Pinapapasyal nila sa iba't ibang bansa yung mga doktor. Kaya kailangan mahalan yung gamot. May drug, yan ang tunay na drug cartel. Yan, drug cartel. Kasi talaga namang yung mga pharmacy sa atin eh. Diba? Kalahati nung kita doon sa gamot, napupunta sa mga doktor. Kesa na doon dalhin, ay nako, kesa na mabuhay yung pasyente, wala talaga. May akusasyon na dahil dito, simot ang pera ng PhilHealth, magiging bangkarote daw ito. Hindi po, may natitirang 500 billion benefit chest fund ang PhilHealth. Kaya hirit ng mga senador, kung may 500 billion pesos palang pondo ang PhilHealth, bakit hindi pababain ang premium o binabayaran ng mga miyembro nito? I agree with you po, 100%. In fact, we at PhilHealth, upper management, will recommend to President Marcos that we bring down the premium rates. Maari naman ayun na naman yung pag-aaralan. Tapos na yung term, pinag-aaralan nyo pa rin hanggang ngayon. Talagang gobyerno to. Mahal na mahal tayo ng gobyerno, no? Di ba? Oh. Tapos sasabihin ninyo sa akin, ba't ba mainit ang ulo mo sa mga nabudol? Eh putang ina, dinamay nyo kami. Sorry ah. Minsan kaya nakakainit ng ulo dun sa mga tanga-tangang nabudol eh. Dinamay nyo kami sa katarantaduhan nyo. Sa katangahan nyo, dinamay nyo kami. Daw hindi bawiin ang 90 billion pesos na excess funds basta iutos daw ito ng Kongreso sa DOF. Nagbabalita mula sa frontline, di ba? Anak ng weteng talaga, oo. No comment ako. Wala eh. Talagang yung suporta naman ni SBG dito sa kay BP Sara Duterte. Pakinggan nyo. Sabi ko po, hindi siya nag-iisa. Ibig ko sabihin rin po dito ay kung sakali namang kailangan siyang i-secure, meron pong mga mamamayan natin na willing rin pong mag-secure sa kanya tulad namin. Pangalawa po, hindi siya nag-iisa dahil ako unang-una
Ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Oo. Opo. Alam nyo, siguro mga 3 weeks Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo, Sen. ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned rin po ako kasi kahit pa paano, ako nga mismo. Tama, isipin mo, ikaw ang chairman ng public safety, tapos wala kang security. Ang inang gago rin talaga itong gobyerno to. Sorry PNP. Bastusan talaga yung ginagawa ninyo. Vice President, Senator na in charge ng public safety. Alam nyo, kung ako sa inyo SBG, patawag nyo yan. Patawag nyo yan si Marbil. Public safety na hindi safe. Yung nga mantakin mo. Ikaw ang chairman nun, tapos ikaw pa yung tatanggalan ng PSPG. Pambihira. Senador, alam niyo ang trabaho namin, kahit sang sulok po ako ng Pilipinas. Oo naman. Isa ka sa pinakamasipag Hindi, actually, hindi isa. Ikaw ang pinakamasipag na senador. Alam mo, sa totoo lang, ako kung meron man akong ayaw na maging trabaho, yung maging staff ni Senator Senator Bongo. Ayoko maging staff niyan. Ito yung senador na parang hindi napapagod. Basketball pa ng basketball. Alam mo, meron ako mga kaibigan na staff niyan. Pag si Senator Bongo nagtrabaho, parang walang kapaguran. Hindi, totoo naman kasi si Senator Bongo, panahon pa lang ni Pangulong Duterte, alam naman natin, siya ang sikreto din noon Siya ang siya ang timon, ika nga. Ayan nga yung sinasabi ng iba Si Marcos walang timon. Wala siyang ganyan. Wala siya yung si Pangulong Duterte, mautak, matalino, magaling. Pero ang administrator niya, yung timon niya, yung parang talagang gumagalaw, walang iba kung hindi si Senator Bongo. Without Senator Bongo, I doubt kung magiging successful ang Duterte administration noon. Kasi siya lahat ang gumagalaw noon. Talagang siya ang gumagapang sa ground. Yan talaga ang trabaho niya. At pinagpatuloy niya, yung naging senador siya. Tapos, tatanggalan mo ng security. Napakagago rin, Sana kung ang demand, sigurado naman ako, hindi naman ang demand ni Senator Bongo, 10. Sigurado ako, 2 lang yan, tinanggalan pa. Di ba? Umahabot po ako. At yung dyan po kahit paano yung risk, yung threat sa buhay namin. Pero ako naman, sanay naman akong, kahit saan naman tayo, naglalakad tayo. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ako po mismo ang isa sa nagsuggest rin po sa kanya na idoble po ang sahod ng pulis dahil kulang talaga. Mahal po namin kayo. Kaya alam po, ang pakiusap ko lang naman po, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok na nangyari sa ating bansa, napaalala ko lang po sa liderato at sa buong hanay ng pambansang pulisya na manatiling tapat sa kanilang sinumpang tungkulin at huwag magpagamit ng political agenda. Maging professional po sila at just do what is right. Alam mo if there is one thing na perfect sa sinabi talaga, grabe, perfect na perfect, magpaka-professional kayo. Yung away ng politika, away yan ng mga politiko. Yung away sa politika, walang biro. Alam mo kasi, hindi naman po, yung bago kay Senator Bongo, tandaan ninyo, kanang kamay ho yan ni Pangulong Duterte. Hindi ho bago sa kanya yan. Alam niya ang laro ng politika, pero they always spare the PNP and the AFP sa politika. Pero ngayon hindi. Hindi na, alam mo, eto sorry to say, Marbil, hindi na kayo PNP. You are no longer Philippine National Police. Hindi na ho. Kayo ay private security ng gobyerno, ng mga politiko. That's the truth. Masakit man, pero yun ang katotohanan. Kayo'y parang private police na ng mga security. Ng mga politiko pala. Sorry.
Di ba? Yun ang totoo niyan eh. Naging ano na kayo? Naging pulis na kayo ng mga politiko ngayon. Sunod-sunuran na lang kayo sa politiko. You are no longer the police of the national government. Mga politiko na lang pinag-aanuhan ninyo, pinagsisilbihan nyo. Anyway, ito pa, may komento pa si Senator Bongo na alam mo, matagal na to. Matagal niya na itong pinapapasa. Pero hanggang ngayon, di pa rin pinapapasa. Ano po yun? Yung Department of Disaster and Resilience. Hindi po ako titigil sa pag-follow up at pagsulong ng Department of Disaster Resilience. Alam nyo, ang hirap pong mabahaan, masunugan, putok ng bulkan, lindol, buhawi. Dapat po meron na tayong sarili at maayos na departamento na nakatutok lang talaga sa disaster related na mga ganito pangyayari, no? Halimbawa, bago pumutok ang bulkan sa Mayon, meron departamento nakatutok, preposition of goods kaagad, coordination with ilickas sa mga kababayan natin sa ligtas na lugar, preposition of goods, At saka alam mo, ang bansa natin dekada na. Ilang dekada na tayo. At alam natin, ang bansa natin, isa ho ito sa pinaka-disaster prone na bansa. Bakit to? Tayo ang isa sa pinakamadaming bagyong dumadaan eh. Bagyong dumadaan, lindol na dumadaan, ano pa po? El Nino, El Niña, lahat na ng elepante, ganun. Helicopter. Hindi totoo po. Sabihin, ano na ho ito eh, taon-taon na ika nga eh. Taon-taon na ho nangyayari. And yet, hindi tayo natututo, no? Tama, mali. Hindi tayo natututo. Dapat matuto na ho tayo. Dapat matuto na po tayong gawin na natin tong departamento na to. Para pag tama si Senator Bongo eh, pagka may alam na disaster, ready na lahat. Ko-coordinate niya na, DSWD, ready na kayo. Ito gagawin natin. Pag alis ng bagyo, agad-agad, dating na kagad. Kasi merong departamentong namamagitan. Ibig sabihin, siya yung nagko-coordinate sa lahat. Coordination with LGUs. Pag alis ng bagyo o pagputok ng bulkan, kung puputok man, restoration of normalcy kagad, rehabilitation efforts kagad. Hindi yung task force naman. Tingnan nyo nangyari sa Manila ngayon. Pagbaha, yung coordination, of course, meron namang NDRRMC. Pero iba talaga yung cabinet secretary level. Pag sinabi ng presidente, ikaw, secretary ng Department of Disaster Resilience, maiwan ka dyan. Ikaw nang bahala. Coordinate mo yung pagkain, coordinate mo with the AFP, coordinate mo with Coast Guard. Pansinin nyo, pag tuwing merong mga baha, tawag dito, sino bang hanapin namin? Kanino ba kami hingi ng tulong? Hindi nila alam. Pero pag may departamento, yun na po ang tatawagan nila. Katulad na lang po sa OFW, na isinulong ko rin po noon, Department of Migrant Workers para sa OFW. Noon, nananawagan sa radyo, telebisyon, Facebook, ang OFWs. Ngayon, meron silang departamentong tatakbo. Ayun. Tama, diba? Tama yun, yung comparison niya. Dati, hirap na hirap. OFW ba? Ano ba? OWA, DOLE, DFA. Ngayon, hindi na. Basta any OFW concern, any migrant workers concern, ang takbo dun sa DMW. Diba? Yung Department of Migrant Workers. Ganun na lang eh. Dahil nga sa sinulong niya ni Senator Bongo nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, itong isinusulong niya sa disaster resilience, importante ho yan. Sana naman matuto na ho tayo. Paano kung may sumunod pang bagyo? Sana naman wala kasi gusto ko mag-ride. Lalapitan sa abroad, hingan ng tulong. Madaling maalala, Department of OFWs or Department of Migrant Workers para sa OFWs. Ito namang isinusulong natin, Department of Disaster Resilience po. Ngayon, pangalawa, sinusulong ko rin po ito, Mandatory Evacuation Center. Maayos, malinis na evacuation center sa mga probinsya at munisipyo. Katulad kanina, pinuntahan namin ni Mayora, meron kayong bagong evacuation center dito, tinayo ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Dapat meron tayong maayos na evacuation center. Bago pa dumating yung
bagyo, naka-preposition kaagad yung mga pagkain doon. Komportable, hindi sila magkasakit dahil may mga gamot na po naka-preposition sa evacuation center. Ito yung... Ang galing ang galing ng utak ni... Alam nyo kung bakit ganito utak ni Senator Bato? Kasi siya yung hands-on dati. Siya yung siya yung... Alam mo yun, siya yung... Then, naalala ko kasi ito noon, yung time na humihingi ng tulong si Mocha sa mga OFW, itatawag niya si Senator Bongo. Alam niya yung mga concern ng mga OFW, kaya nga itinayo niya yung DMW eh. Di ba? Ito, sinasabi niya, dapat meron na bawat LGU, pag ginawa niya yung batas na yan, na pinupush niya yung batas na yan, sana aproba ng mga ibang senador, magkaroon na ng bawat LGU, naka-ready na. Hindi yung... may bagyo. Tanggalin lahat ng gamit niyan sa eskwelahan na yan para maging evacuation center. Hindi ganoon. 'Di ba? Dapat magkaroon talaga ng isang magtatayo tayo dito kasi tandaan niyo sa bawat probinsya, bawat city. May mga lugar naman diyan na government property. Tapos, kasi pagka sinabi mong batas yan, popondohan ngayon yan. So pag pinondohan yan, gagawa ng evacuation center diyan, naka-ready na yan. Pag bumagyo, may mga gamot na, may mga pagkain na, nandun na, ready na. Alam nyo kung bakit yung mga kababayan natin ayaw umaalis sa bahay nila? Kasi ang pangit ng evacuation center. Kung maganda yung evacuation center, magtayo ng magandang evacuation center, sigurado ako baka magunahan pa yung umalis doon sa kubo nila. Kasi nga, maayos naman yung pupuntahan namin eh. Kasi alam mo minsan yung ginagawa ng iba basta maitapon lang. Alam niyo kung bakit ganon? Kasi hindi prepared yung LGU. Ang nangyayari, magpe-prepare lang pagtapos na ng bagyo. Kaya walang tubig, walang paliguan. Kaya ang baho-baho minsan sa evacuation center. Dapat prepared na. May mga building na, ito maayos na CR, maayos na tulugan. Para pag alam mo ng babagyo, alis na kayo sa lugar nyo, dito muna kayo. Tapos balik na lang kayo. Yun eh. Ang ganda ng plano ni Kung hindi sana pinupolitika ng gobyerno talaga ito, no? Hindi talaga. Kung hindi pinupolitika ng gobyerno, itong mga ganitong klaseng senador, sana, ganda sana ng mangyayari sa bayan natin eh. Pangalawang bill na isinusulong ko, Mandatory Evacuation Center or Ligtas Pinoy Centers Act. Marami pa akong batas na isinusulong, lalong-lalo na po health-related bills, no? Upgrading of hospitals, hospital beds, renaming at pagtatayo ng mga hospital sa mga probinsya. At asahan nyo, isusulong ko dahil naniniwala po ko health is wealth po. The more we should invest sa ating healthcare system. Ayan. So health is wealth. Totoo naman po yan. Kaya nga, Senator Bongo, alam ko medyo busy ka pero suportado ng mamamayan yan, yung Department of Disaster and Resilience. Sana talagang suportahan ka at huwag kang politikahin ng ibang mga kakapwa senador mo. At saka yung evacuation, perfect po yun. Dapat talaga. Dapat hindi nga sana evacuation na tent eh. Sana talagang, alam mo yun, kahit maliliit na unit, tapos parang condo siya na building, tas may mga maliliit na unit for evacuation. Not really to live, but have a decent place to go pag bumagyo. Hindi yung para kang tinapon, walang CR, walang tubig. Talaga nga namang hindi papayag yung mga kababayan natin. Mas komportable pa sa bahay nila. Kaya maganda ho itong naisip ni Senator Bongo. Sana talaga magtuloy-tuloy ho ito. Ha? Ito pa. Meron pa tayong babanatan. Ito, matindi ho ito. Grabe ho ito. Ano dito? Nako, okay lang ba mag-extend tayo? Kasi yung isa dyan, parang ayaw na tayo mag-extend eh. Parang sinasabi niya, nang haba na ng live mo, tigil ka na. Hindi, kung wala namang problema, kung ayaw mo na, pwede mo namang patayin yung cellphone mo. Pero yung utusan mo ako na haba na ng live ko, wag ganun. Hindi, di ba? Patulugin ko na. Ito. Ito, ang ganda tong balitan to eh. Kasi durog na durog dito si Ontiveros eh.
performance will start momentarily.